Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong suportado ang death penalty ayon sa bagong survey ng Pulse Asia. Maraming Pilipino naman daw ang naniniwalang dapat manatili sa 15 years old ang pinakamababang edad ng mga dapat managot sa krimen. May report si Mariz Umali. Ang pagbabalik sa parusang bitay at ang pagbaba ng edad na mga dapat managot sa krimen ang ilan sa mga panukalang batas na pinakapinag-usapan simula na mag-umpisa ang Administrasyong Duterte. Ilan lamang ito sa mga isinusulong para raw sa isang ligtas at maayos na lipunan. Pero ano na ba ang pulso ngayon ng masa ukol dito? Sa lumabas na bagong survey ng Pulse Asia, bumaba sa 67% ang sumusuporta sa pagbabalik sa death penalty. Di hamak na mas mababa ito kumpara sa 81% noong July 2016. 14% ang diferensya nito. Tumaas naman sa 25% ang tutol sa parusang bitay mula sa 11% noong July. Sa mga pabor sa death penalty, 97% ang nagsabing panggagahasa ang numero 1 krimen na nais nilang patawan ng parusang kamatayan. 88% naman ang nagsabing dapat kasama rin ang pagpatay. Sumunod naman ang pagtutulak ng droga na may 71%. Dapat din daw parusahan ng kamatayan ang mga krimeng kidnap for ransom at pandarambong. Pagdating naman sa usapin ng criminal liability, 55% ang nagsabing dapat manatili sa 15 taong gulang ang pinakamababang edad na papanagutin sa krimen. 20% naman ang nagsabing dapat gawin itong 12 years old. 9% naman ang nagsabing dapat 9 years old. May mga nagmungkahi naman ang nararapat na edad para patawan ng parusa. 13% ang nagsabing dapat nasa 16 to 25 years old ang minimum age of criminal liability. 2% ang nagsabing dapat ay nasa 10 to 11 years old. At 1% ang nagsabing dapat ay 13 to 14 years old. Isinagawa ang survey nitong March 15 to 20 sa 1,200 respondents. Sa panahong ginawa ito, pinag-uusapan ang isyu tungkol sa muling pagpapatupad ng Oplan Tokhang at ang pag-aproba ng Kamara sa panukalang muling pagbuhay sa death penalty kung saan nagpanta pa noon si House Speaker Pantaleon Alvarez na tatanggalin sa kanilang mga hawak na posisyon ang mga kongresistang boboto kontra death penalty. Pero sa pagbubukas ng sesyon ngayong Mayo, hindi na raw death penalty at criminal liability ang priority bill sa Kongreso. Ayon kay House Justice Committee Chair Reynaldo Umali, uunahin daw muna nilang dinggin ang mga impeachment complaint na inihain sa Kongreso laban kina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Pinuri naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang naging resulta ng Pulse Asia Survey tungkol sa death penalty. Aniya nagsisilbi raw paalala ang suporta ng mga Pilipino sa pagbabalik ng parusang bitay na ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay sa law and order. Ang pagbabalik sa death penalty ay makakatulong daw para magkaroon ng isang katiwa-tiwalang gobyerno. Kumpiyansa raw ang palasyo, napapasa sa Kongreso ang panukala. Ilang religious groups naman ang nagtipon-tipon at nagkaisa para tutulan ng death penalty bill. Ang kanilang naisip na paraan, lumabas at ihayag ang kanilang saloobin para sa isang malakihang pagkilos. Plano nilang maglunsad ng pagtitipon sa Luneta sa May 21. Mariz Umali, GMA News.